Good morning, ito na ang episode 4 ng A Day in My Life bilang isang chicken catcher dito sa Canada. At habang unti-unting sumisikat ang araw, kami naman eto nagkakape. Pahinga muna ng konti, sinasamantala ang ilang minutong makapagpaaraw at masilayan ang ganda ng paligid. Ibang-iba talaga sa Pilipinas, nakaka-amaze ang katahimikan, ang tanawin at nagagawa pa naming magpahinga saglit habang hinihintay ang truck na aming loloadan. Tara, silipin niyo ulit ang isa pang bahagi ng buhay naming mga chicken catcher dito sa Canada. Hindi, sa ganda ng bundok. Ang lawak nito. Ito yung barn. Ito yung tawag dito, lagayan ng feeds. Okay. Pero yung barn yun, mula ito office. Ayan, office, pero yung barn yun mula doon hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo. Hanggang doon sa dulo. Pinakahaba ang barn. Kulungan ng mga manok. Yung nilalakad namin, doon namin nilalabas yung manok. Hinahati lang namin yung guys, para hindi masyado mahaba yung lalakaran. Tapos yung kalahati dito naman sa kabila. Isa't kalahating truck dito sa kabilang load, isa't kalahating truck dito sa kabilang load, para hindi masyadong malayo, saka para mabilis. Yun, sulitin muna natin yung break time guys. Medyo relax muna tayo. Maya hatawa na naman to sa loob. Pakita ko sa inyo guys yung sapatos ko na panlakad sa barn. Kailangan pag ganitong mga light foul, kailangan naka-rubber shoes ka lang. Kasi semento naman yung loob ng barn eh. Hindi katulad pagka ang kinakatch mong chicken ay broiler. Kailangan broiler kasi yung 45 days. Kumbaga sa Pilipinas yung 45 days. Kailangan doon nakaboots ka na waterproof, bota, para hindi pasukan ng, hindi mabasa, saka hindi, syempre maipot yun eh. Hindi ka pwede mag rubber shoes doon. Kaya dapat nakaboots ka. Pero pag ganitong light paw lang, rubber shoes lang, ganito lang guys. Yan, ganyan lang yung sapatos. Ang dumi. Yung mga dumi na yan, yan yung mga alikabok sa loob. Saka yung mga balahibo ng manok, alikabok. Yan, sobrang maalikabok sa loob guys. Maalikabok, mainit. Meron namang mga tunnel fans, saka mga exhaust fan. Pero syempre, hindi naman lahat nakabukas. Kasi may nagka-catch. Kumbaga, dalawa o isa lang na fans ang binubuksan, yung mga malalaking binubuksan na fans. Kaya mainit pa rin. Ngayon, pagkakats ka ng manok, galing ka sa loob, hindi naman sobrang init. Paano ko ba ma-explain? Pagpapawisan ka lang. Hindi naman sobrang init. Yung pagpapawisan ka lang ng sakto. Tapos paglabas mo, syempre malamig dito, di ba? Galing ka sa loob, medyo mainit sa loob. Syempre pagpapawisan ka kasi nagtatrabaho ka, maghuhuli ka ng manok, lalakad ka, syempre pagpapawisan ka. Saka hindi dahan-dahan yun, kailangan mabilisan. Paghuli mo ng manok, mabilis. Paglakad mo, mabilis. Ngayon syempre pagpapawisan ka, paglabas mo at nasa labas ka na, syempre malamig sa labas, o malalamigan ka. Tapos pagpasok mo, mainit na naman. Labas-pasok ka kasi huli ka sa loob, lagay ka ng manok sa labas. Kasi nasa labas yung liner, nasa labas yung crates. Nandun yung crates. Yung crates kasi yun yung kulungan ng manok, diba? Na ilalagay mo dun yung manok na galing sa loob. So pag pasok mo sa loob, mainit. Tapos lalabas ka ng barn, syempre malamig. Lalo pagka umuulan,
paglabas mo, mababasa ka ng ulan o ambon o snow minsan, tapos papasok ka na naman sa loob. Ganyan ang trabaho ng chicken catching kapag ka ganitong light fowl. Pero pagka sa broiler naman, nasa loob lang kayo ng barn kasi naipapasok yung mga liner sa loob, naipapasok yung mga crates sa loob ng barn. Saka mga barn dito may mga second floor sa Canada. Balita ko kasi sa iba, sa UK o sa ibang bansa, mga UK o New Zealand yata. Meron akong nakausap doon na ang barn doon ano lang, isang barn lang. Ang tawag namin doon sa isang barn lang, mga single barn. Mga ano lang, bottom floor lang. Dito kasi merong bottom floor, merong second floor eh. Ngayon pag sa bottom floor, nakakapasok yung forklift. Kaya medyo malapit yung crates ng kulungan ng manok pag nagkakats ka ng manok. Tapos naman sa second floor, may release naman doon na ilalagay yung liner sa taas. Pero pag ganitong mga light fowl, sa labas lang talaga yung crates. Kaya papasok ka sa loob ng barn, kukunin mo yung manok, tapos lalakad mo palabas. Siyempre sa labas, pagdating mo sa labas, malamig. Tapos papasok ka ulit sa loob, mainit na naman. So kaya kailangan pag pumunta kayo dito, physically fit kayo. Kailangan mag-jogging kayo sa Pilipinas, magpalakas ng katawan, kung maaari mag-gym kayo. Kailangan sanay yung katawan nyo sa mabigat na trabaho, kasi mabigat na trabaho talaga chicken catching. Meron nga nagsasabi na ibang mga vlogger na galing sa chicken catching din na napapanood ko, na mas mabigat pa ang trabaho ng chicken catcher kaysa sa mga construction worker. Pero totoo talaga, hihingalin ka talaga dito pag sa una. Kaya ako talaga nagpapayat ako eh. Talagang nag-exercise ako, nag-jogging ako, nagbawas ako ng pagkain, nagbawas ako ng kanin, tumigil muna ako sa pag-iinom, tinigil ko yung sigarilyo ko, bisyo ko. Okay din naman exercise yung lakad. Kaya grateful din ako dito kasi siyempre nabatak yung katawan ko, talagang araw-araw lakad, araw-araw huli ng manok. Medyo nawala yung dating sakit ko, mga high blood sa Pilipinas. Ngayon lagi akong pinagpapawisan, exercise, may sahod pa. Ayun lang guys, medyo nag-uumpisa na, tapos ng break time. Update tayo ulit mamaya guys. Ay, work na, trabaho na naman guys.